Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa uri at katangian ng giraffe, pero bago ang lahat nais ko humingi ng kaunting suporta sa pag-like, comment at share sa maliit kong channel. Salamat. Ang maganda at matatangkad na giraffe ay isang uri ng artiodactyl mammal na nagpapahiwatig na ang kanilang mga paa at kamay ay nagtatapos sa pantay na bilang ng mga daliri. Ang mga giraffe ay mga miyembro ng pamilyang Giraffidae. Ito ay isa sa mga pinakakagiliw-giliw na mga hayop sa planeta. Hindi banggitin na sila ang pinakamataas sa buong planeta. Ang magandang mammal na ito ay katutubong sa Africa, tulad ng nabanggit namin kanina. Ito ay itinuturing na pinakamataas na hayop sa lupa sa mundo. Ang kanilang likas na tirahan ay nasa timog ng disyerto ng Sahara, at gayon din sa hilaga ng Botswana. Ang mga mammal na ito ay regular na mas gustong manirahan sa mga bukas na lugar tulad ng mga damuhan o savanna. Dapat tandaan na mayroong hindi bababa sa 9 na iba't ibang mga species ng giraffes. Ang mga species na ito ay: Una, Giraffe camelopardalis o mas karaniwang kilala bilang Nubian giraffe. Pangalawa, Giraffe camelopardalis reticulata o din Somali giraffe o reticulated giraffe. Pangatlo, Giraffe camelopardalis angolensis, Angolan giraffe o pinausukang giraffe. Pang-apat, Giraffe camelopardalis tipalsperchi, kilala rin bilang Kilimanjaro giraffe o Masai giraffe. Pang-lima, Giraffe camelopardalis antiquorum, Kordofan giraffe. Pang-anim, Giraffe camelopardalis giraffa, o din giraffe ng South Africa. Pang-pito, Giraffe camelopardalis Thornycroft giraffe, o Rhodesian giraffe. Pang-walo, Giraffe camelopardalis rothschildi, Ugandan giraffe o Rothschild's giraffe. Pang-siyam, Giraffe camelopardalis peralta, o mas kilala bilang Nigerian giraffe. Ang mga lalaking giraffe ay maaaring lumaki hanggang 5 o kahit 6 na metro ang taas, na binibilang mula sa kanilang mga binti hanggang sa maliliit na sungay sa kanilang mga ulo. Hindi banggitin na ang mga lalaki ay karaniwang tumitimbang ng humigit kumulang 1.9 tonelada. Sa kabilang banda, sa kaso ng mga babae, kadalasan ay mas maliit sila ng kaunti kaysa sa mga lalaki, regular na mas mababa ng 1 metro kaysa sa mga ito, at bahagyang nababawasan din ang kanilang timbang, kadalasang nasa pagitan ng 1 at 1.2 tonelada. Sa pinakamaraming pinakakilalang katangian ng mga giraffe ay ang kanilang mahabang leeg, na karaniwang may sukat na mga 2.4 metro ang taas, na ginagawang madali para sa kanila na maabot ang mga dahon ng matataas na puno. Sa kaso ng kanilang mga binti, ang mga harap ay mas malaki kaysa sa likod. Para sa kadahilanang ito ay dapat nilang buksan ang mga ito kapag yumuko upang uminom ng tubig o maabot ang anumang bagay na nasa lupa. Sa kabila ng kanilang napakalaking sukat, ang matataas na mammal na ito ay maaaring umabot sa bilis na 60 kilometro bawat oras. Dapat tandaan na ang mga giraffe ay natutulog lamang ng 2 o 3 oras sa isang araw. Ano man ang kasarian ng mga giraffe, mayroon silang mga sungay sa kanilang mga ulo na tinatawag na ossicones. Ang mga ossicone na ito ay nabuo sa pamamagitan ng ossified cartilage, bone tissue. Sa kaso ng mga babae, ang kanilang mga sungay ay bahagyang mas maliit. Gayunpaman, sa mas lumang mga giraffe, ang isang akumulasyon ng calcium ay maaaring lumitaw sa kanilang mga ulo. Ang akumulasyon na ito ay maaaring malito sa isang ikatlong sungay. Parehong may batik-batik na balahibo ang mga lalaki at babaeng giraffe, na karaniwan nilang ginagamit sa pagbabalat kayo sa kanilang sarili, at ang kulay nito ay maaari ding mag-iba depende sa kalagayan ng kalusugan ng hayop. Sa kabilang banda, ang isang mahusay na tampok ng mga mammal na ito ay ang kanilang pinahabang dila, na maaaring sumukat ng hanggang 50 sentimetro, kaya ang haba ay madalas na ginagamit ng mga giraffe upang linisin ang kanilang mga tainga. Ang mga mammal na ito ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga tunog na ganap na hindi naririnig ng mga tao, dahil ginagamit nila ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng infrasound. Iyon ay isang serye ng mga acoustic wave sa mga frequency na lubos na hindi mahahalata ng tao. Ang pagkain ng mga giraffe ay karaniwang nakabatay lamang sa mga dahon at sanga ng mga puno, at maging sa mga tinek. Dahil sa kanilang malakas na dila ay natutunaw nila ang mga ito nang walang anumang problema. Dahil dito, ang pagpapakain lamang sa mga pagkaing may maraming tubig, ang mga giraffe ay maaaring gumugol ng mahabang panahon nang hindi umiinom ng anumang tubig. Ang pangunahing panganib ng lahat ng mga giraffe ay karaniwang ang leon, ang mga hyena, leopards at maging ang mga buwaya ay maaaring umatake sa kanila, lalo na ang mga bata, mas matatandang giraffe o mga may sakit. Maraming salamat sa lahat.